Nakabalik na ng ligtas si Tindig sa kanila. Mabuti na lang. Nakakilos ka agad tayo. Salamat ah. Lagi mo na lang akong tinutulungan sa oras ng kagipitan. Che! Oh, bakit ka na naman nagtataray? Naiisip ko lang ang ginawa sa'yo ng matandang yun. Kung papaano niya niyapos-yapos yung katawan mo at humihiling na halikan ng leeg niya. Parang gustong-gusto mo naman. Wow! Nagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Eh bakit ganyan ka kumakareact? Nakita ko kaya nahahalikan mo na siya sa leeg niya. Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun. Kailangan ko lang siyang linlangin para mabawi ko yung agimat ko. Kung hindi ko ginawa yun, eh di sana kapwa tayo pinatay ng aswang na yun. Hindi ko lang maiwasan ang mainis kanina. Alam ko na. Isa lang naman ang gusto mo, di ba? Gusto mo, liig mo lang ang halikan ko. Che, manyakis. Pero gusto mo naman. Ano ka? Total, matagal ko na rin hindi nahahalikan ng liig mo. Total, maayos naman ang Barangay 143. Pwede ko naman sigurong gawin yun. Tagal ko na kayang hindi nahahalikan ng liig mo. Diyan ka na nga. Sandali lang. Bakit? Saan ka naman pupunta? Hindi naman ako lalayo sa lugar na ito. Lalo na ngayon. Hindi pa natin nahuhuli si Kapitana. Kailangan ko siyang hulihin. Para hindi na siya makapaghasik ng lagim sa lugar na ito. May aswang! May aswang na naman dumaan sa lakay! Magsitago kayo! Aswang nyo! Magkakala kayo! Huwag niyo bubugsaw! May nananalakay na naman. Huwag ka muna umalis. Tulungan mo muna ako. Huwag ka na munang kumilos. Bakit? Nararamdaman kong hindi si Senya ang aswang. Ano? Hindi malakas ang kapangyarihang nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga kabarangay ko. Mag-iingat ka. Salamat sa paalala. Ikaw? Hahanapin ko ang totoong aswang, Naldo. Kung maaari, tulungan mo siya na makawala sa pagkontrol ng aswang sa kanya. Kaya mo yan. Diyan ka na. Biglang nawala si Sarah sa paningin ni Naldo dahil ginamit nito ang kanyang kapangyarihan na pagiging halimaw. Hindi man totoong taga-barangay 143 si Naldo, pero napamahal na sa kanya ang lugar na ito. At ganoon din ang taong nagpasok sa kanya bilang barangay tanod, kaya dali-dali siyang tumungo sa barangay hall para tulungan ang kanyang mga kasamahan na tugisin ang aswang. At para na rin gawin ang pakiusap ni Sarah sa kanya. Pagdating ni Naldo sa barangay hall, naabutan niya ang kanyang mga kasamahang tanod na takot na takot. Ang mga tao naman ay nasa loob ng bahay kalinga o evacuation center ng barangay. Mabuti naman at dumating ka, Naldo. Kumusta po ang mga tanod, kagawad? Nasa safe na silang lugar. Hindi na sila magagalaw ng aswang sa kanilang bahay at dito sa bahay kalinga. Salamat naman po kang ganun. May mga tao pa sa labas. Pero hindi na kaya ng mga kasamaan mong tanod. Sige, susundan ko ang mga kasamaan kong tanod na iba na nagro-ronda. Tinawagan ko na sila. Sinabi ko nang huwag na silang lalabas ng kanilang bahay. Delikado ang aswang na gumagala ngayon. Alam na ba ni Kapitana ang nangyari? Sinabi ko na rin sa kanya. Pero ayaw niyang tumawag ng pulis. Nahihiyan na raw siyang tumawag dahil ilang beses nang nabuyo ang mga pulis rito. Kapag nakakarating na ang mga pulis, wala na rin ang mga aswang. Mag-iikot ho ako. Pero delikado. Huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang. Pasensya na po, pero hindi ko pwedeng pabayaan ang mga tao. Nang tinanggap ninyo ako sa barangay na ito bilang barangay tanod, nangako na ako sa sarili ko
Nagagawin ko ang lahat para protektahan ang barangay at ang mamamayan nito. Salamat sa pagpapakabayani mo. Pero delikadong kalabanin ang mga aswang. Anong laban mo sa kanya? Ako na pong bahala. Kagawad, Oh, Tinding, sasama ako kay Naldo. wag na Tinding. Minsan mo na akong iniligtas sa kamay ng aswang na si Kapitana. Sasama ako para mapatunayan ng kapitan mismo natin ang aswang sa barangay. Tinding, hindi ito ang tamang panahon para ilabas mo ang galit mo kay Kapitana. Nasa delikadong sitwasyon tayo. Kailangan nating matulungan ang ating mga taga-barangay. Kaya nga tutulong ako. Anong laban mo sa aswang? Isa ka lamang babae. Hindi ito ang tamang panahon para i-discriminate ang mga babaeng katulad ko. Buo ng pasya ko. Kung natatakot ang ibang kalalakihan sa barangay 143, kung nagtatago na rin si Kapitana, ako bilang asawa ng namayapang dating barangay tanod ng barangay 143, handang tumulong para sugpuin ang salot na aswang dito sa ating barangay. Paraanin niyo ko. Tutulungan ko si Naldo. Pumirma ka ng waiver. Para kung mapahama ka, wala akong pananagutan. Hindi kita sagutin sakali mang mapahama ka. Sige, akin na. Makakaasa po kayo. Mauhuli namin ang aswang. At patutunayan ko sa inyo na si Kapitana ang aswang. Tapos ka na, Tinding. Heto oh, ay nakagawad. Salamat. Ang taray mo ah. Tandaan mo, ano man ang mangyari sa'yo sa labas, hindi nasagutin ng barangay. Sana'y magtagumpay kayo na mahuli ang aswang na yan na sumasalakay sa barangay natin. At ikaw, Tinding, gawin mo ang lahat para mapatunayan na si Kapitana nga ang aswang. Sana malaman natin kung siya talaga ang aswang. Magkasama sina Tinding at Naldo na umalis ng bahay kalinga ng barangay upang tugisin ang aswang. Hindi rin naman tinutulutan ni Naldo ang hangarin ni Tinding na tumulong dahil nakita na nito ang tapang ng babae, kung paano nito sinundan ng aswang noong una, kung paano ito sumalakay sa kagubatan. Pagkaalis nila ng barangay, dumiretso sila sa lugar kung saan may nagsisigawan upang hulihin ang aswang. Salamat sa pagpayag mo na samahan kita para harapin ang perwisyong aswang na yan, Naldo. Nasaksihan ko ng tapang mo nung una mong hinarap ang aswang. Kaya hindi na ako tumutol. Alam ko na nagtutulak sa'yo ang pag-iigante sa pagkamatay ng asawa mo. Salamat, Naldo. Nauunawaan mo ang saloobin ko. Malapit na tayo. Kailangan humanda ka sa maaaring mangyari. Hindi basta-basta nga harapin natin. Alam ko, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Nararamdaman kong may kinalaman si Kapitana sa pagkamatay ng asawa ko. At hindi ako titigil hanggat hindi nalalantad ang katotohanan. Ano bang dala mong panlaban sa aswang? Ang buntot pagi na siyang nagpapahina sa aswang. Mabuti kung ganun. Matagal ko nang alam na si Kapitana may kagagawa ng pagkamatay ng asawa ko. Pero tandaan mo rin, tao lang tayo, aswang siya. Di natin alam kung hanggang saan ang abot ng kanyang kapangyarihan. Ganon din ang kanyang bilis sa pagkikipaglaban. Hindi ako natatakot. Para sa asawa ko ang gagawin ko. Patutunayan ko sa buong barangay na si Kapitana ang aswang. Siya ang pumatay sa asawa ko. Noong nagsisimula ng magduda sa kanyang asawa ko. Bilib din naman ako sa tapang mo. Wala nga talaga mangyayari kung magsasawalang kibo lamang tayo. Kailangan mapatunayan natin sa mga tao na si Kapitan ng aswang. Pero pakiusap, huwag mong pairalin ang galit mo. Hindi makatutulong ang galit sa pakikipaglaban. Alam ko na ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Naldo. Kaya nga nandito ako para siguraduhin na hindi na siya makakapaminsala pa. Sandali lang. Nararamdaman kong malapit lang siya. Si Kapitana? Hindi. Ang bagong aswang na sumasalakay. Nakahanda na ang buntot pagi ko. Tingnan ko lang kung palampasin ko pa ang pagkakataong ito.
Sa gitna ng nagbabagang gabi, naganap ang inaasahang pagharap. Ang dating masayahing si Junior, ngayon ay isang nilalang na kontrolado ng dilim. Habang si Naldo at si Tinding ay nag-aalinlangan kung ano ang tamang gagawin. Lalong lumalalim ang kaguluhan. Ang isang dating kaibigan ay naging isang kaaway at ang kanilang pagkakaibigan ay nasusubok sa pinakamahirap na paraan. Ang bawat sandali ay mahalaga at ang kanilang mga desisyon ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at sa buong komunidad. Huwag kayong makikialam sa gagawin ko sa barangay na ito. Junior, alam kong hindi ikaw yan. Hindi ikaw gumagawa ng mga yan. Naldo, wala na tayong oras para kausapin pang aswang na yan. Huwag mo nang hintayin salakayin tayo ng aswang na yan bago tayo kumilos. Hindi siya ang totoong aswang na kalaban natin. Hindi siya si Kapitana. Si Junior siya. Kasamaan kong tanod. Ang kasama ng asawa mong namatay. Kinukontrol siya ng tunay na aswang. Hindi mo nakikita ang suot niya? Panlalaki, di ba? Yan ang suot ni Junior kanina na mag-duty siya. Alam ko na hindi nga siya ang totoong aswang. Pero sa itsura niya ngayon, wala na siyang pinagkaiba sa aswang. At lubhas siyang mapanganib, Naldo. Junior! Makinig ka sa akin. Labanan mo ang lumulukop sa'yo. Alam ko ang nasa loob mo. Lumaban ka. Kontrolin mo si Sanya. Naldo, huwag kang lalapit. Naldo, kung hindi mo kayang gawin, ako na lang. Tinding. May tamang paraan para maligtas sa atin siya. Hindi siya dapat masaktan. Kung may paraan, Naldo, sabihin mo na. Pero kung wala tayong choice kung hindi tapusin ito. Junior, alam ko kaya mo yan. Malakas ka. Hindi ka basta-basta sumusuko sa kontrol ng aswang. Lumaban ka. Hindi ka halimaw. Naldo, hindi ko na kayang... Junior, naririnig mo ko, di ba? Lumaban ka para sa sarili mo. Huwag mong hayaang gamitin ka ni Senya. Naldo, hindi ko na kayang... Kaya mo yan! Lumaban ka, Junior! Huwag mong hayaang tuluyan kang kontrolin ng kapangyarihan ni Senya! Labanan natin! Ikaw ang tumulong sa akin para makawala sa pagkakabiyag ni Senya. Kaya tutulungan din kitang makawala sa kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung hindi kayo alis, kayong dalawang kakainin ko. Naldo, hindi niya na tayo kilala. Aatakihin niya na tayo, Naldo. Tatapusin ko na siya gamit ang buntot paging hawak ko. Tigilan mo ng pakikipag-usap sa kanya. Wala ka na magagawa. Kung hindi natin siya sasaktan, tayo ang sasaktan niya. Umalis ka na dyan, Naldo. Ako ang tatapos sa kanya. Sa isang madilim at misteryosong gubat, naganap ang isang sagupaan na magpapasubok sa kanilang pagkakaibigan at paniniwala. Si Tinding, isang matapang na babae na nagdadala ng malalim na galit sa mga aswang dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, ay handang ialay ang kanyang buhay upang mapaghigantihan ito. Ngunit ang kanyang kalaban ngayon ay hindi iba kundi ang kanyang dating kaibigan at kapitan ng tanod, si Junior, na ngayon ay isang nilalang na kontrolado ng dilim. Ang buntot pagi, isang sagradong armas na ipinamana sa kanyang angkan, ay magiging susi sa kanilang paglalaban. Junior, magbabayad kang aswang ka. Alam kong kasamahan mo ang tunay na pumatay sa asawa ko. Kaya sisingilin kita. Buhay ang inutang ninyo, kaya buhay nyo rin ang kabayaran! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Aswang ka! At bilang aswang, dapat kang mamatay!
Sinugod ni Tinding si Junior gamit ang kanyang buntot pagi. Umiilag si Junior sa bawat atake, ngunit hindi niya magawang sugurin pabalik si Tinding. Tila may isang bagay sa loob niya na ayaw saktan ang kanyang kaibigan. Tinding! Tumigil ka! Itigil mo na ang ginagawa mo habang nakakapagpigil pa ako! Para sa asawa ko na walang awang pinatay ninyo! Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway. Si Tinding ay nagiging mas malakas at mas mabilis sa bawat pag-atake, habang si Junior ay nagiging mas mahina. Ramdam niya ang sakit ng bawat hagupit ng buntot pagi, habang si Tinding naman ay walang tigil sa kahahampas sa kanya nang mapaupo si Junior na naging aswang sa isang tabi. Galit na galit itong pinakawalan niya ang matindi niyang galit sa mga aswang na pumatay sa kanyang asawa. Pakiusap! Tama na ang ginagawa mo! Tulungan mo na lang akong makawala sa sumpang to sa akin! Huwag kang umasa sa tulong ng sinuman. Ngayon ang araw ng kamatayan mo! Isang malakas na hagupit ng buntot pagi ang ibinigay ni Tinding kay Junior. Natumba si Junior at napahiga sa lupa. Pinaghahampas siya ni Tinding ng buntot pagi. Tinding! Patawarin mo ako! Biglang tumigil si Tinding. Napatingin siya kay Junior na ngayon ay duguan at halos hindi na makahinga. Bakit bang hirap mong mamatay? Naalala ni Tinding ang mga magagandang alaala nila ni Junior nung tinutulungan pa ni Junior ang kanyang asawa, si Mamerto. Noong minsan ay doon ito natutulog sa kanila. Si Junior din ang nagpasok sa asawa ni Tinding bilang tanod kay Kapitana Zenia. Umamin ka, si Kapitana Zenia ang aswang na pumatay sa asawa ko. Hindi ko alam. Imposibleng hindi mo alam. Hindi ako naniniwala. Pakiusap. Ramdam ko na ang bawat hagupit ng iyong buntot pagi. Wala na akong laban sa'yo. Hinang-hina na ako sa tindi ng sakit ng bawat hagupit mo sa akin. Pakiusap. Tigilan mo na. Tatapusin na kita! Biglang lumakas ang hangin sa kanilang kinalalagyan. Bigla ring dumilim ang paligid. Siya rin pagkawala ng presensya ni Junior. Pinagmasdan ni Tinding ang bawat paligid. Subalit, hindi niya na nakita ang lalaki. Kaya hinanap niya ito ng hinanap. Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag kang magtago sa dilim! Ano nangyayari? Bakit bigla na lang siyang nawala? Paano siya nawala? Ay, marahil may tumulong sa kanya. Hahanapin ko si Naldo. Baka nakaharap niya ng tunay na aswang. Kailangan ko siyang tulungan. Sa isang lihim na silid nagising si Junior. Bakas na bakas sa kanyang katawan ang matinding sugat na natamo niya mula sa buntot pagi na ginamit ni Tinding para ihampas sa kanya. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinahihigaan sa tindi ng sakit ng mga sugat na tinamo niya. Maya-maya pa'y dumating na si Kapitana Zenia. Bagong paligo ito, habang si Junior naman ay nakahubad na nakahiga sa isang malambot na kama. Lumapit si Kapitana Zenia at sinimulang amoy-amuyin ang bawat sugat ni Junior. Tila sarap na sarap ito habang inaamoy ang bawat sugat ng lalaki.
Kapitana Zenia. Ako nga, Junior. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Oo naman. Bakit mo ako ginawang katulad mo? Hindi ko na nakokontrol ang sarili ko. Wala akong ibang naiisip kundi ang patay ng mga tao na dati hindi ko naman ginagawa. Patawanin mo ko, Junior. Pero kailangan kita para malinis ang pangalan ko. Anong... Kailangan kong manatili na maupo sa barangay hall. Marami pa akong gagawin na hindi ko pa nagagawa. Kung mapapatalsik ako sa pwesto, hindi ko na magagawa yun. Huwag kang mag-alala. Kasama ka naman sa mga plano ko. Maaring hindi mo pa naiintindihan, Junior. Pero balang araw, mauunawaan mo rin ang lahat. Bakit? Bakit ako? Hindi mo ba alam? Ikaw ang magiging daan para patunayan sa mundo na hindi ako masamang tao. Ikaw ang magiging biktima ng mga tao. Ikaw ang kanilang huhulihin. Hindi ako papayag. Hindi ako magiging katulad mo. Wala kang magagawa, Junior. Sa huling pagtatalik natin, naipunla ko na sa iyo ang bertud ng mga aswang. Kaya nakokontrol na kita ngayon. Sinubukan ni Junior na umalis sa kama, ngunit hindi niya magawa. Masyado siyang mahina. Huwag kang mag-alala, Junior. Magiging maayos din ang lahat. Ikaw ang magiging bagong katatakutan ng mga tao. Bakit ako? Bakit akong pinili mo? Dahil ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Ikaw ang mas malapit sa akin. Ikaw ang perpektong kasangkapan para sa aking plano. Niyakap ni Kapitana Zenia si Junior ng mahigpit. Habang yakap-yakap siya, hindi maiwasang maluha ni Junior. Nadama niya ang isang malaking kawalan ng pag-asa. Wala na ba akong pag-asa? Meron pa, Junior. Kapag napatunayan mo sa mundo na hindi ka masama, makakalaya ka. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Junior na meron pa siyang isang pagkakataon. Kailangan niyang lumaban at patunayan sa lahat na hindi siya ang tunay na kaaway. Bakit kayo naghuhubad sa harapan ko? Ito lang ang paraan para gumaling ka. Pagkatapos nito, mawawala na yung mga sukat mo. Ayoko na, Kapitana. Bata pa ako, Col. Huwag, Col. Hindi ka ba masaya sa ginagawa natin? Sige na, Junior. Ang tagal ko nang pinapanabikan ito. Hindi na ako nadidiligan. Kailangan ko ng lakas mo para lumakas ako. Para maharap ko yung mga pumipigil sa plano ko. Kapitana. Junior. Tila asong sabik sa sugat na dinidilaan ni Kapitana Zenia ang sariwang sugat ni Junior. Bawat daanan ng kanyang dila ay gumagaling. Nagbibigay naman ng kakaibang lakas si Kapitana Zenia habang ginagawa yun. Junior,
Pinaligaya mo ako. Ako rin, Kapitana. Kumusta yung mga sugat mo? Wala nang mga sugat na sanhi ng pagkakapalo sa akin ni Tinding. Pagbabayarin niya ang ginawa niya sa iyo, Junior. Huwag mo na siyang pakialaman. Ako na ang bahala sa kanya. Bumangon ka na dyan. Ano na namang gagawin natin? Oras na para ituro ko sa iyo ang mga lihim na lakas ng ating lahi. Kailangan mong maging handa para sa isang madugong laban. Laban kay Naldo, ang Aswang Hunters. Gagawin ko ang lahat, Kapitana. Hindi ako papayag na maging hadlang si Naldo sa mga plano niyo. Alam mo bang, si Naldo ang may hawak ng amulet na maaaring pumuksa sa atin? Kung hindi mo gagamitin ang buong lakas mo, wala tayong laban. Paano ko lalabanan ng amulet na yun, Kapitana? May paraan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng dilim. Isang uri ng puwersa na hindi kayang wasakin ng liwanag ng amulet. Pero kailangan mo itong pag-aralan, pagtagumpayan, at tanggapin ang panganib na kasama nito. Dumakot si Kapitana Zenia ng isang maitim na pulbos mula sa kanyang bulsa at ipinahid sa noo ni Junior. Agad na sumiklab ang pulbos at biglang bumalot ang katawan ni Junior ng makapal na itim na usok. Napapikit at nakaramdam ng bigat sa katawan, ngunit unti-unting nararamdaman ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Anong nangyayari sa akin, Kapitana? Yan ang unang hakbang, Junior. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga teknik para mapalaganap ang takot at dilim. Kailangan magpatuloy ka sa pagsasanay hanggang sa maging impenetrable na ang iyong katawan sa liwanag ng amulet ni Naldo. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman mula sa lupa at biglang lumitaw mula sa kawalan ang mga anino ng mga dating kaaway ni Junior, mga aswang hunters na napatay niya noon. Lahat sila ay tila bumalik mula sa kamatayan, naglalakad patungo sa kanya. Ito na ang huling magiging bahagi ng iyong pagsasanay, Junior. Harapin mo ang mga ito, ang iyong takot, ang iyong pagkatalo. Kailangan mong patayin muli ang mga alaala ng nakaraan para mapunan ang kadiliman ng puso mo. Hindi nagpatinag si Junior. Nag-angat ng kamay at sumugod sa mga kalaban, kasabay ng pagbagsak ng itim na usok mula sa kanyang katawan. Hindi ako matatalo. Para sa iyo, Kapitana. Sa bawat suntok at sipa ni Junior, unti-unting nawala ang mga anino, ngunit ramdam ang hirap at bigat ng labanan. Si Kapitana Zenia naman ay nanonood lamang. Nakangiti sa likod ng kanyang tila hindi matinag na postura. Tumigil siya sa pagtawa, naging seryoso at humarap kay Junior matapos niyang pabagsakin ang huling anino. Napatunayan mong handa ka na, Junior. Nasa iyo na ang buong lakas ng kadiliman. Ngayon, maghanda ka sa tunay na laban. Si Naldo at ang kanyang mga kasama'y paparating na. At sa oras na yon, hindi sila magwawagi. Humihingal si Junior. Nangingibabaw ang bagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Hindi ako susuko, Kapitana. Sisiguraduhin kong si Naldo, ang Aswang Hunters, ay babagsak sa ilalim ng ating mga kamay. Dahan-dahang lumubog ang buwan habang si Kapitana Zenia at si Junior ay naghahanda
para sa kanilang huling pagharap. Matagal nang pinaghihinalaan ni Tinding si Kapitana Zenia. May mga balitang nagsasabing may kakaibang nangyayari sa bayan tuwing gabi. At si Zenia ang palaging nasa gitna ng mga usap-usapan. Para kay Naldo, hindi nalihim ang katotohanan. Si Zenia ay isang aswang. Sa mga sandaling ito, habang patuloy ang kanilang paghahanap sa mga bakas ng aswang, hindi nila inaasahan na muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa mismong dilim ng kagubatan. Sa isang madilim na kalsada sa gilid ng kagubatan, si Naldo at Tinding ay magkasama. Naghahanap ng mga bakas ng aswang. Bigla na lang lumitaw si Kapitana Zenia mula sa lilim ng mga puno. Tila walang bahid ng pagkakasala at taglay ang kanyang alindog. Kapitana Zenia? Oh, Naldo, na-starstruck ka ba sa akin? Natigilan ka. Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? Ikaw ang aswang na kumukontrol kay Junior? Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo na maitatago pa ang tunay mong pagkatao. Nakikita ko sa mga mata mo. Gusto mo akong tingnan kahit alam mo hindi dapat. Napatitig si Naldo. Ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang sundan ang bawat galaw ni Zenia. Ang manipis na puting kasuotan nito ay bumabakat sa kanyang katawan na tila nagpapalakas ng hatak sa kanya. Ramdam niyang may puwersang humihila sa kanyang atensyon papunta kay Zenia. Kapitana, alam kong hindi tama ito. Pero bakit parang hindi ko maiwasan? Si Tinding na nasa tabi ni Naldo ay galit na galit na. Nakita niyang unti-unting nahuhulog ang loob ng kaibigan sa halimaw na nasa kanilang harapan. Alam niyang hindi ito ordinaryo. May kapangyarihang nangyayari rito. Naldo! Sinasabi ko na sa'yo! Aswang yan si Kapitana Zenia! Hindi mo ba nararamdaman? Pinaglalaroan ka niya! Oh, sayang ka, Naldo, ha? Gustong-gusto pa naman kita. Kung hindi mo lang ako kinakalaban, hindi ko sana kailangang gawin ito. Biglang nagbago ang itsura ni Zenia. Ang kanyang inosenteng ngiti ay napalitan ng isang mapanlinlang na ekspresyon. Ang katawan niya ay tila nagmistulang mas malakas, mas mabilis. Sa isang iglap, sumugod siya papunta kina Naldo at Tinding. Naldo! Lumayo ka sa kanya! May puwersa siyang ginagamit sa'yo! Ngunit si Naldo ay tila nakatali pa rin sa mga mata ni Zenia. Hindi makagalaw ng maayos at halatang nahuhumaling sa ganda nito. Habang si Zenia ay papalapit, naramdaman ni Tinding ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Isang tanda ng tunay na kapangyarihan ng aswang. Tinding, napakaseryoso mo. Hindi mo ba alam? Si Naldo, malapit na siyang maging akin. Pero dahil pinipilit mo siyang ilayo sa akin, wala akong pagpipilian kung hindi tapusin ito. Biglang kumilos si Zenia. Mas mabilis kaysa inaasahan ni Tinding. Hinatak ni Tinding si Naldo upang protektahan siya. Ngunit ang lakas ni Zenia ay napakatindi. Bago pa man sila makalayo, inabot ng matalim na kuko ng Kapitana si Naldo. Sapat upang masugatan ito ng bahagya sa braso. Tinding! Hindi ka namin papayagan na makuha mo si Naldo, Zenia! Hindi mo kami madadala sa iyong alintog! Oh, Tinding,
Ang tapang mo, ha? Pero walang makapipigil sa akin. Hindi mo ba nakikita? Mas makapangyarihan ako kesa sa inyong dalawa. Ang kanilang unang pagkikita ay nauwi sa isang marahas na atake. Si Naldo, sa wakas, ay naliwanagan sa tunay na anyo ni Kapitana Zenia. Ngunit huli na upang makaiwas sa sugat na iniwan ng aswang. Si Tinding naman, handang isugalan lahat upang protektahan si Naldo mula sa mapanganib na halimaw. Ngunit alam nilang hindi magtatapos dito ang lahat. Mas matindi at mas madugong labanan ang naghihintay sa kanila. Sa likod ng kagubatan, nararamdaman nilang may mas malaking puwersang nagbabantang bumalot sa kanilang buhay. At si Zenia ang nasa gitna ng lahat ng ito. Si Tinding ay isang mandirigmang hindi natitinag. Ngunit ngayong alam niyang si Kapitana Zenia ay isang aswang. Nararamdaman niya ang puot na tila apoy sa kanyang dibdib. Hindi na siya makapagpigil. Kailangang tapusin na ang labang ito bago pa tuluyang mapahamak si Naldo. Sa kabila ng babala ni Naldo, mabilis na sumugod si Tinding kay Zenia. Puno ng galit at determinasyon. Ngunit hindi niya alam na ang kapangyarihan ni Zenia ay higit pa sa kanyang inaakala. Tapos na ang panloloko mo, Kapitana! Walang pag-aalinlangan si Tinding na sumugod kay Zenia. Ang kamao niya'y nag-aalab sa galit. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ngunit tila walang bahid ng takot sa mga mata ni Zenia. Sa isang mabilis na galaw, iniharap ni Tinding ang kanyang buntot pagi at hinagupit ang katawan ni Zenia. Tinding, napakabilis mo. Pero hindi ka sapat para sa akin. Sa sandaling yun, tila naglaho sa harap ni Tinding si Zenia. Ang bawat pag-atake ni Tinding ay wala. Parang kumakampay siya sa hangin. Bago niya pa man mamalayan, bigla na lamang lumitaw si Zenia sa kanyang likuran. Napakabilis mo, pero mas mabilis ako. Bumigwas si Zenia at isang mabilis na sipa ang nagpatumba kay Tinding. Napaatras ito, nadulas sa lupa at mabilis na nahulog. Agad siyang bumangon, ngunit ramdam niya ang sakit mula sa malakas na tama ni Zenia. Tinding, mag-iingat ka! Hindi siya ordinaryo! Ngunit hindi nagpatinag si Tinding. Kahit paramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakatumba, bumangon siya, galit na galit. Habang si Zenia ay nakatitig lamang, tila ba natutuwa sa kanyang pagiging dominante sa laban. Hindi mo ako basta-basta matatalo, Zenia! Iba ang labang ito! Hindi mo kami madadaan sa takot mo! Tinding, ang tapang mo, pero wala sa ayos. Tapang lang ang meron ka. Ako, may kapangyarihan ako na hindi mo kayang labanan. Biglang kumilos si Zenia. Napakabilis ng kanyang mga galaw. Hindi sapat ang bilis ni Tinding para makaiwas. Sa isang iglap, nakuha ni Zenia ang braso ni Tinding at itinulak siya papunta sa isang puno. Malakas ang tama at halos mawalan ng malay si Tinding mula sa biglaang lakas ng pag-atake. Naldo! Tulungan mo ko! Nakatitig si Naldo sa eksena. Halatang natatakot, ngunit nananatiling nakatuon ang isip. Alam niyang hindi na kayang ipagpatuloy ni Tinding ang laban. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang mailigtas si Tinding mula kay Zenia.
wala na siyang laban. Ikaw na lang ang natitira. Habang naririnig ni Naldo ang mga salita ni Zenia, alam niyang ito na ang sandali. Kailangan niyang kumilos bago tuluyang mapahamak si Tinding. Matapos mapatumba si Tinding, si Naldo na ang tanging nakatayo sa pagitan ni Kapitana Zenia at ng kanilang kaligtasan. Sa kabila ng kaalaman ni Naldo tungkol sa tunay na anyo ni Zenia bilang aswang. Hindi niya maikakailang may hatak pa rin sa kanya ang kagandahan nito. Ngunit sa gabing ito, ang laban nila ay nagiging kakaiba. Hindi lang isang seryosong labanan, kundi parang larong binabalot ng komedya. Si Zenia, sa halip na seryosong gamitin ang kanyang itim na kapangyarihan, ay tila natutulala at natutukso sa kagwapuhan ni Naldo. Ngunit sa isang suntok ni Naldo, bigla ang nagbago ang laro. Ang halimaw sa loob ni Zenia ay tuluyang nagigising. Sa madilim na kalsada, nakaharap na si Naldo kay Zenia. Si Tinding ay nakahandusay malapit sa isang puno. Hinang-hina mula sa laban, si Zenia ay humahakbang palapit kay Naldo. Naldo, ang gwapo-gwapo mo talaga. Hindi ko alam kung dapat ba kitang patayin o halikan. Ang hirap magdesisyon. Nakatingin si Naldo kay Zenia. Kitang-kita sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Alam niyang nasa gitna siya ng laban. Pero ang kakaibang kilos ni Zenia ay nagdudulot ng kalituhan sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Aswang ka, di ba? Bakit parang... Naldo, kung hindi ka lang gwapo, matagal na sana kitang pinatay. Pero sayang ang mukha mo. Ang hirap makahanap ng kasing gwapo mo. Pumalik si Naldo ng ilang hakbang. Halatang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga sinasabi ni Zenia. Samantala, si Zenia ay tila nagiging alanganin sa paggamit ng kanyang itim na kapangyarihan. Bawat paggalaw niya ay mabagal. Parang pinag-iisipan niya pa rin kung paano siya susugod. Ano ba to? Laban o ligawan? Kung gusto mo kong halikan, parang mas gusto kong lumaban. Biglang sumugod si Zenia. Tila magpapakawala ng itim na kapangyarihan. Ngunit sa halip na atake, ang bawat galaw niya ay parang pabagal ng pabagal. Inaatake ng puwersa ng pagnanasa at paghanga kay Naldo. Naldo, baka pwede mo akong halikan bago tayo maglaban. Naldo, isang halik lang. Si Naldo biglang umigkas ng isang malakas na suntok na hindi inaasahan ni Zenia. Sapul sa mukha si Zenia at narinig ang malakas na tunog ng tama. Napaurong si Zenia at halos dumugo ang gilid ng kanyang labi. Ang kaakit-akit ng ngiti nito ay napalitan ng galit. Sorry, Zenia, pero hindi ako interesado sa alok mo sa akin. Naldo, gusto kita, pero hindi na ngayon. Ang kanyang malambing na tono ay tuluyan na naglaho. Biglang sumiklab ang itim na kapangyarihan sa paligid ni Zenia. Ang mga mata niya ay nagbago at ngayon, isang halimaw na puno ng galit ang nasa harapan ni Naldo. Hindi na ang inosenteng kilos ng pagnanasa, kundi ang tunay na puwersa ng aswang. Hindi na ito laro, Naldo. Wawasakin kita!
Nakita ni Naldo ang pagbabago kay Zenia. Biglang nagseryoso ang lahat ng bagay at ang tensyon ay bumalot sa paligid. Ramdam niya na wala ng pagbabalik ang halimaw na kaharap niya ngayon. Kailangan niyang maghanda sa tunay na labanan. Kung ganyan ang gusto mo, Zenia, ibibigay ko sa'yo ang laban na gusto mo! Ang komedya at panunukso ng kanilang labanan ay naglaho ng sapulin ni Naldo si Zenia. Ang itim na kapangyarihan ng aswang ay tuluyan ng nagpakawala ng tunay na puot at galit. Wala ng lambing, wala ng pagnanasa. Ang halimaw na si Zenia naghahanap ng dugo at si Naldo handang-handa ng harapin ang lahat. Alam niyang ang labang ito ay hindi na isang laro. Pagkatapos ng maikling sandali ng panunukso at komedya, nagsimula na ang tunay na laban. Si Naldo handa nang harapin ang buong kapangyarihan ng aswang. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, ang itim na puwersang nagmumula kay Zenia ay hindi biro. Sa gabing ito, ang kanilang sagupaan ay magdudulot ng isang nakamamatay na pagtatapos. Naldo, pinipilit kong maging mahinahon sa'yo. Pero ngayon, tapos na ang lahat ng larong ito. Hindi kita uuruan, Zenia. Kung gusto mong tapusin, humanda ka. Hindi mo ko matatalo ng basta-basta. Biglang nagliyab ang mga mata ni Zenia at isang iglap, sumiklab ang itim na usok sa paligid niya. Naglaho siya sa harap ni Naldo at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa likod ng binata. Mabilis na nagpakawala ng isang suntok na tumama sa kanyang likod. Napasigaw si Naldo sa biglaang sakit. Ang bilis mo! Wala kang laban sa akin, Naldo. Hindi mo ko kayang talunin. Mas makapangyarihan ako kesa sa lahat ng aswang hunters na kilala mo. Sumugod si Naldo. Sinusubukang tamaan si Zenia ng suntok. Ngunit sa bawat galaw niya, tila naglalaho si Zenia sa hangin. Nagpapakita sa kaliwa, kanan, likuran, parang anino na hindi mahuli. Lalong humihirap ang laban para kay Naldo, habang si Zenia ay patuloy na nagpapakitang gilas. Tama na ang pag-iwas mo, Zenia! Harapin mo ko! Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, biglang nagpakawala ng isang malakas na suntok si Zenia. Tumama ito sa dibdib ni Naldo na nagpatilapon sa kanya ng ilang metro palayo. Bumagsak siya sa lupa. Hirap makahinga. Ang kanyang katawan ay nabalot ng sakit mula sa biglaang puwersa ng atake. Sabi ko na sa'yo, Naldo, wala kang laban. Hindi mo kayang itim na kapangyarihan ko. Kaya nga nasasayang ang kagwapuhan mo. Kung sana'y pinili mong kumampi sa'kin, hindi sana nauwi sa ganito. Si Naldo, kahit hirap, ay pilit na bumangon. Tinitingnan niya si Zenia na lumalapit. Alam niyang wala na siyang ibang magagawa kundi ipaglaban ang sarili hanggang sa huli. Hindi ako susuko! Zenia! Ngunit bago pa man siya makatayo ng buo, si Zenia ay biglang sumugod muli. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan niya si Naldo sa tiyan ng isang malakas na sipa. Ito ang nagpatumba ulit sa kanya. Bumagsak si Naldo sa lupa. Hindi na makagalaw mula sa sobrang sakit.
Wala ka nang magagawa, Naldo. Nang halos wala nang natitirang lakas pa kay Naldo, dahan-dahan siyang napatingin kay Zenia. Ramdam niya ang pagkatalo, pero hindi niya kayang isuko ang lahat. Ngunit sa kanyang katawan, wala nang lakas na natitira. Dinding. Patawad. Sa gitna ng gabing yun, bumagsak si Naldo sa kamay ni Kapitana Zenia. Ang puwersa ng aswang ay masyadong malakas, at sa kabila ng tapang ni Naldo, hindi siya nagtagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkatalo, ang gabing yon ay hindi pa ang katapusan ng lahat. Ang mga lihim ng kapangyarihan ni Zenia at ang banta ng kanyang pagkatao ay patuloy na magpapahirap sa bayan. At sa pagkatalo ni Naldo, isang mas matinding laban ang naghihintay sa hinaharap. Isang laban na maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Sa gitna ng kadiliman at kasawian, sa oras na tila nawalan na ng pag-asa si Naldo, biglang sumiklab ang isang bagong puwersa. Si Sarah, na tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari at nagdidesisyong kumilos. Alam niyang si Naldo ay nasa bingit ng pagkatalo, at kung hindi siya tutulong, maaaring tuluyan ng mawalan ng pagkakataon ang kanilang grupo. Si Sarah ay handang isakripisyo ang lahat upang harapin si Kapitana Zenia, at may isa siyang mahalagang misyon para kay Naldo: iligtas si Junior. Tama na, Zenia. Ang laban mo hindi kay Naldo, kundi sa akin. Napatigil si Zenia. Halatang nabigla sa bigla ang pagdating ni Sarah. Si Naldo naman, sa kabila ng kanyang sugat at pagod, ay napatingin kay Sarah na tila bumabalik ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Sarah, ikaw na naman. Bakit hindi ka nalang manahimik? Alam mong hindi mo ko kayang talunin. Alam kong malakas ka, Zenia, pero hindi mo ko dapat minamaliit. Nakatitig si Naldo kay Sarah habang dahan-dahang lumalapit ito. Napansin niyang kakaiba ang kilos ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap, at may kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Alam niyang may itinatago itong kapangyarihan na ngayon ay unti-unti nang lumalabas. Sarah, salamat. Nandito ka uli. Hindi ko siya kayang talunin. Napakalakas niya ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Naldo, alam kong malakas si Zenia, pero kaya ko to. Ang kailangan mo ngayon, iligtas si Junior. Iwasan mo na rin ang masyadong pagtitig kay Zenia. Baka tuluyan ka talagang maakit at hindi na kita mailigtas. Napatawa ng kaunti si Naldo. Kahit sugatan at halos hindi makagalaw, napatingin siya kay Zenia na halatang nagagalit sa mga pabirong salita ni Sarah. Mabilis niyang napagtanto na may oras pa para kumilos, at kahit mahina na, kailangang hanapin niya si Junior. Tama ka, pero mag-iingat ka. Hindi na basa-basa si Zenia ngayon. Tumayo si Sarah. Ang katawan niya'y tila nagliliwanag ng kaunti habang pinapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Tila may malamig na enerhiya na bumabalot kay Sarah, na ngayoy handa nang harapin si Zenia. Kitang-kita sa mga mata niya na hindi lang siya ordinaryong tao, kundi may halimaw na kapangyarihan din siyang dala. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Kahit halimaw ka pa, hindi mo ko matatalo.
Hindi ko kailangan kang takutin, Senya. Ang kailangan ko lang gawin ay tapatan ka at maniwala ka. Kaya ko yan. Habang nagsasalita si Sarah, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magpakawala ng kakaibang enerhiya. May mga pulang marka na lumitaw sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mapulang liwanag. Ito ang kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na handang makipagsagupaan sa sino mang haharap sa kanya. Sarah! Kaya mo yan! Samantalang si Naldo ay dahan-dahang naglalakad papalayo. Hirap pa rin sa bawat hakbang, ngunit determinado. Alam niyang si Sarah na ang bahala kay Xenia at oras na para tapusin ang misyon niya. Iligtas si Junior. Ang laban sa pagitan ng dalawang makapangyarihang halimaw at aswang ay nagsimula na. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Sarah. Hindi mo ko mapipigilan. Subukan mo, Xenia. Tingnan natin kung sinong mas malakas sa atin. Ang tensyon sa paligid ay mas tumindi habang si Sarah at Xenia ay nasa harap ng isang matinding sagupaan. Si Naldo, sa kabila ng kanyang pagkatalo, ay nagpatuloy sa kanyang misyon na iligtas si Junior. Ngunit habang papalayo siya, ramdam niya ang bigat ng laban sa likuran niya. Isang laban na hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa kaligtasan ng bayan. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang tunog ng sagupaan ni Sarah at Xenia. At alam niyang ang susunod na mga sandali ay magdidesisyon ng kanilang kapalaran. Habang si Naldo ay naglalakad palayo upang hanapin si Junior, nagliyab na ang laban sa pagitan ni Sarah at Kapitana Xenia. Parehong halimaw sa kanilang sariling paraan. Handang-handa na silang ipamalas ang kanilang lakas at kapangyarihan. Subalit, kahit na seryoso ang sitwasyon, hindi pa rin mapigilan ni Xenia ang pagiging pabirong mapang-akit kay Naldo, na nagbibigay ng kakaibang timpla ng komedya sa gitna ng matinding aksyon. Si Sarah, bagamat seryoso, ay hindi maiwasang magbiro rin kay Naldo upang mapanatili ang kanyang atensyon sa mahalagang misyon. Hindi ka tatagal, Sarah. Sabihin mo na kay Naldo na bumalik at tulungan ka para naman makita ko ulit ang kagwapuhan niya. Biglang umiwas si Sarah mula sa itim na bola ng enerhiya at nagpakawala ng sarili niyang atake. Isang pulang sinag ng liwanag na tumama sa lupa. Lumikha ng malalim na hukay. Xenia, seryoso ka ba? Sa gitna ng laban, pero si Naldo pa rin ang iniisip mo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Nasa tabi lang si Naldo, nagtatago sa likod ng isang puno. Sinusubukang huwag magambala ng mga usapan nila. Ngunit napapansin niyang bawat pagkakataon na tumititig sa kanya si Xenia, para bang may hatak na hindi niya maiwasan. Oh, Sarah, hindi mo ba napapansin? Masaya akong naririto kasi guwapo si Naldo. Sayang lang, hindi siya makalapit. Nandun lang siya. Nagtatago at pinapanood ako. Hindi ba, Naldo? Biglang napatingin si Naldo kay Xenia. Kahit alam niyang mali, halos mahulog siya sa bitag ng kanyang pagnanasa kay Xenia. Ngunit bigla siyang napatingin kay Sarah, na ngayon ay tumitig sa kanya ng matalim. Naldo, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang padadala sa mga kalokohan ni Xenia. Tandaan mo, may misyon ka pa. Iligtas si Junior, hindi ang sarili mong puso. Natawa si Naldo. Hindi niya mapigilang mapatawa kahit seryoso na ang sitwasyon.
Alam niyang dapat siyang mag-focus, pero hindi pa rin niya maiwasan ang tensyon sa gitna ng kaguluhan. Oo, okay, magpo-focus ako. Promise. Pero ang hirap eh. Nakaka-distract si Senya. Biglang sumugod si Zenya kay Sarah. Malupit at mabilis. Ngunit nagawa ni Sarah na makaiwas. Ang bawat suntok at sipa ni Zenya ay naglalaman ng itim na kapangyarihan. Ngunit si Sarah ay may sariling mga puwersa na pumipigil sa mga ito. Naku, Sarah. Mukhang distracted si Naldo. Baka pwede ko pa siyang maakit. Dahil isa lang naman akong halimaw with a heart. Tumawa si Sarah. Kahit na umiwas siya sa isa pang malakas na atake. Sa gitna ng palitan nila ng malalakas na galaw. Ang mga punong kahoy sa paligid ay nagsisimulang mag-iba sa lakas ng mga enerhiya nila. Naldo, kung matatalo ako dito dahil distracted ka, baka ikaw ang unang taong suntukin ko ng walang dahilan. Natawa si Naldo kahit napilit niyang iniiwasan ang pagtitig kay Zenya. Alam niyang tama si Sarah, pero hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot sa mga salita nito. Oo na. Nakapokus na ako. Bahala ka na dyan, Sarah. Habang patuloy ang laban, mas lalong tumindi ang enerhiya ni Zenya. Nakikita ni Sarah na wala na talagang pag-asa sa pagpapatawa o panunukso. Seryoso na si Zenya ngayon. Sinimulan na ni Zenya ang paggamit ng mas malalim at mas madilim na kapangyarihan. Pinapaikot ang itim na enerhiyang pumapaligid sa kanya. Tama ng laro, Sarah. Masyado akong nilalandi ni Naldo. Pero oras na para tapusin ka. Sige, Zenya. Ipakita mo ang lahat ng lakas mo. Hindi ako natatakot. Habang patuloy ang laban ni Sarah at Zenya, ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Ang tunay na kapangyarihan ng dalawang halimaw ay tuluyang naglalabas na ngayon. Si Naldo, sa malayo, ay pilit na iniiwan ang tukso ni Zenya at ibinalik ang kanyang atensyon sa mahalagang misyon, ang pagliligtas kay Junior. Ngunit sa bawat sandali ng laban, alam niyang ang kinabukasan nila ay nakasalalay kung sino ang magwawagi sa sagupaan ni Sarah at Zenya. Junior, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpadala kay Zenya? Si Junior ay hindi sumagot. Tila wala sa sarili, habang ang mga mata niya ay nagliliyab ng kakaibang enerhiya. Ang puwersa ng kontrol ni Kapitana Zenya ay malinaw na bumabalot sa buong pagkatao niya. Alam mo, Naldo, hindi lang ako basta-basta. Ako ang dahilan kung bakit kontrolado ko ang buong barangay. At lalo na si Junior. Kaya wag mo nang subukang iligtas siya. Unti-unting napagtanto ni Naldo ang totoo. Si Zenya ang may hawak ng lahat. Ang kanyang kaibigan, si Junior, ay hindi lang basta nawawala. Manipulado ito ni Zenya. Habang nakikita niyang lalo pang naghihirap si Junior, bumigat ang puso ni Naldo. Naging emosyonal siya. Zenya! Hindi ko hayaang sirain mo ang buhay ng kaibigan ko! Ngunit si Zenya ay tila nagtatamasa ng bawat sandali ng kanilang paghihirap. Mas naging mahigpit ang kanyang kontrol kay Junior, na lalong bumagsak sa lupa. Ang katawan niya ay hindi na halos makakilos
dahil sa kapangyarihan ni Xenia. Walang katapusang labang ito, Xenia. Ano? Sawa ka na ba? Alam mo ba kung gaano ka nakakainis? Nagpakawala ng atake si Xenia, ngunit mabilis itong naiwasan ni Sarah. Sabay bigkas ng mapanuksong biro upang guluhin ang laban. Ang lakas mo pa rin. Siguro kasi todo concentrate ka para hindi ka matalo. Pero baka distracted ka lang dahil gwapo si Naldo. Sa tabi, sinusubukan ni Naldo na tulungan si Junior. Hawak niya ang buntot pagi na ibinigay ni Tinding, isang tradisyonal na pangontra sa mga aswang. Nilapat niya ito sa katawan ni Junior upang tanggalin ang kontrol ni Xenia. Naldo! Huwag ka na magpahinga dyan! Gamitin mo na yung buntot pagi! Baka magising pa si Junior kung hindi patay tayo rito! Habang ginagawa ito ni Naldo, tumawa si Xenia sa gitna ng laban, kahit halatang naguguluhan sa mga ginagawa ni Sarah. Naldo, gwapo ka pa rin. Kahit kumakampi ka sa kanila. Pero, baka magbago pa ang isip ko. Xenia, sorry na lang. Pero hindi ako pwede sa katulad mo. Kung tao ka sana, baka niligawan kita. Kahit na seryoso ang sitwasyon, nagawa pa nilang magbiro sa gitna ng laban. Tama ka na dyan, Naldo! Pero siguro sa ibang dimensyon na lang kayo magkakatuluyan. Nagsimulang bumalik sa sarili si Junior at unti-unti niyang nabawi ang kontrol sa sarili. Sa bawat hakbang na nagpapalaya, si Naldo ay mas lalo pang tumindi ang emosyon dahil alam niyang malapit na niyang mailigtas ang kanyang kaibigan. Xenia, tapos na ang mga kalukuhan mo. Oras na para matapos na rin ang lahat ng ito. Nagpakawala si Sarah ng malakas na atake. Isang pulang sinag ng enerhiya na tumama kay Xenia. Sa wakas, natalo na si Kapitana Xenia at bigla itong bumagsak sa lupa, sugatan at wala ng kapangyarihan. Hindi! Hindi ito maaari! Si Junior, na ngayon ay tuluyan ang nakawala sa kontrol ni Xenia, ay napaluhod at humingi ng tawad sa mga tao ng barangay. Patawarin niyo ako. Lalo na sa iyo, Naldo. Wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano ko siya hinayaang kontrolin ako. Lumapit si Naldo kay Junior. Tinapik siya sa balikat at ngumiti. Wala na yun, Junior. Ang mahalaga, nakabalik ka na. Habang nagpapahinga si Naldo, lumapit si Sarah na nakangiti ngunit halatang pagod sa laban. Ibinulong niya kay Naldo ang isang biro na naging comic relief sa seryosong eksena. Buti na lang natapos na to. Baka tuluyan ka nang naakit kay Xenia, ha? Natawa si Naldo. Kahit napagod at sugatan, hindi napigilang magbigay ng hirit. Siguro kung dalaga pa yun at hindi siya aswang, baka niligawan ko talaga. At sa gitna ng gabing puno ng tensyon at takot, ang tawanan nila Naldo at Sarah ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanilang natamong tagumpay. Sa wakas, tapos na ang pamamayagpag ni Kapitana Xenia at ang barangay ay ligtas ng muli. Ang laban ay natapos na. Si Kapitana Xenia ay natalo at ang barangay ay malaya na mula sa kanyang kontrol. Si Naldo at Sarah, kasama si Tinding at Junior, ay nagtagumpay sa kanilang misyon. Sa kabila ng lahat ng panganib at mga pag-atake, ang kanilang pag-asa
at kakayahang tumawa sa gitna ng hirap ang nagdala ng tagumpay sa kanila. Sa wakas, ang dilim na bumalot sa kanilang bayan ay nawala na at bumalik na ang liwanag ng normal na pamumuhay. Shoutout time. First time comment, napatawa niyo ako sa kulitan niyo. Always nakikinig ako from Romania kapag katabi ko ang asawa ko. Need kong gumamit ng headset kasi curious siya. Ang ingay. Ano daw bang pinakikinggan ko? That comment is from Althea Christine Regala. Ang ganda ng mga stories nyo, Dark Shadow. Ang ganda ng boses mo. Nakaka-inlove. From Chicago. And that is from Christina Bongabong. Good day po, Dark Shadow. Thank you for uploading. Listening from Spain. From Renato Elido Tabo. Hello, Dark Shadow. Always listening here in Saudi. Coming from Sheila Marie Sapao. Alright? And more power. An avid listener ng inyong horror stories while working dito sa Zapata Silk Screen Printing, San Felix, Santo Tomas, Batangas. And that's from Genesis Zapata. Pa-shout out sa asawa ko, nakagawad sa amin, Robin Lizardo, from Songli Lizardo. Sa sunod nyo po na upload, pa-shout out ako, Dark Shadows. That's from Mark Anthony Mamon. Alright? Pa-shout out po from Oriental Mindoro. And that's from Yolanda Fabregas. Nice! From Christina Chicago. From USA. Alright? Thank you, Ma'am Christina. Shout out po from Cavite. Always listening. And that's from Lolith Dalomia. Kahit busy, nakikinig kami sa horror. May love story pa. Nasiyahan kami. Nakakawala ng pagod. Mabuhay! More power po for your channel, Dark Shadow. God bless. From Davao de Oro. And that's from Janet Castillo. Ang ganda po ng pagkadrama nyo, Dark Shadow. Lagi akong nakikinig. Pero ngayon lang po nag-comment. And that's from Kevin Clark. Okay, shoutout po sa ating mga channel members. Sa ating mga regular channel members. Kay Apple May Tanwakyo, Rachel Sonyo, Tamol Tamzophobia, Pearl Ayami, Simple Cooking, Midnight Blue, Aida Odivillas, Almira Alodo, Edong Bulalo, Tony Boy, and of course, sa ating affiliate channel members, ito naman siya Ma'am Baikong Tausi na 14 months na pong member ng ating channel. At syempre, ito po si Ate John Vlog na 10 months nang member ng ating channel. At sa ngalan po ng ating mga drama talents, mga scriptwriters and editors. At sa ngalan po ng ating regular narrator na si Dark Shadow. Ito po si Blue Shadow. Kami po sa buong puwersa ng iShare Entertainment Productions ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat po.